Good morning guys! Maayong buntag! Yuh! Ganda! Ayan! At ang aga-aga ko pa talaga actually. Itong aking body clock guys, it is so set to 7 hours of sleep. To 8 hours, hindi sobra. So pag nakatulog ako ng 9, gising na ako ng 5 a.m. Nakatulog ako ng 10, gising na ako exactly ng mga 5:10, 5:30 a.m. Ganun po ka-perfect yung aking body clock. It never fails. And as my morning routine, bumabangon ako agad ng 5 o'clock. Number 1, number 2, drink ng tubig. And yung gamot ko later na lang kasi I'm taking my maintenance every day for my hyperthyroidism. And what I do is I get out sa bahay ni Maring Sara. Okay, so basically guys, I am not a visitor here. They say I'm a guest, pero I don't consider myself one. I feel like this is my home and I joke around Maring Sara and she will just laugh. So, normally, pagising ko na mga alas 5, alas 5:30, nag-exercise ako agad to make my body prepare for the day. Mga simple exercises lang kasi sabi ng doktor sa akin, I cannot do this very intense exercise dahil nga sa aking hyperthyroidism which is also connected sa puso ko. Sana all konektado sa puso ko. But also today, I did something different. Hinanap ko yung walis tingting at ako'y nagwalis sa buong compound ni Maring Sara. Pero hindi ko nawalisan tong garden niya kasi wala lang. So ako'y mag-iikot-ikot muna dito saglit and then uupo ako kasi I wanted to talk to you guys how it is for my first 24 hours dito sa Africa. Ang muling pagbabalik ko dito sa Africa as isang Pilipina na walang pamilya or iniwan ko yung pamilya ko sa Pilipinas. Ano yung experience ko dito in summary kapag etong second na balik ko kasi medyo actually kabado ako noong una no kasi second balik ko to, hindi ko alam anong mangyayari, pero mamaya kwentuhan ko kayo. And alhamdulillah, God is so good. He's watching over me, He's watching over the people I love. I know this is one of the most difficult decision I have made this year, and somehow I am glad I had to, because you know guys, sometimes when I am so comfortable in the things that I do, in the things that's happening around me, in the places that I am in, it makes me stop growing. And I know a lot of you people can judge me. Marami sa inyo yung magja-judge sa akin, sa desisyon ko sa buhay. But guys, bago ako naging nanay, bago ako naging anak, bago ako naging kapatid, bago ako naging kaibigan, hindi na ako asawa ngayon kasi ex na kami. But bago naging lahat yun, meron munang ako. So my decision, my well-being, my mental health, physical health, emotional health, spiritual health, still there, nag-e-exist pa din. And I have to think for myself. And it's not a selfish thing. A lot of you can judge me, lalo na yung mga nanay dyan, yung mga kapatid dyan, mga asawa, kaibigan, mga marites. Marami sa inyo magja-judge sa akin, pero you will never understand. Kahit gaano pa ako magkwento sa buhay ko, hindi nyo maiintindihan yung sarili ko, yung buhay ko, yung ako as Princess Higa. And these things I'm doing most of the time, my decision most of the time is because of my children, pero I make certain decisions para sa sarili ko. Okay? So don't look at me na napaka-perfect ko, lagi kong iniisip ibang tao, lagi kong iniisip mga anak ko. Hindi, iniisip ko yung sarili ko din guys. Kasi I've been through a lot worse where I did not think of myself. And by the way, yan yung reason kung bakit marami yung mga nade-depress, marami yung mga nabubuang, marami yung mga na-anxiety. Kasi pagod na sila. And on that process, nakalimutan nila yung sarili nila na meron pa palang sila. Okay? So ngayon, let me move you around the garden of Maring Sara. Sabay-sabay nating i-appreciate itong nature at itong opportunity na binigay sa akin ni Lord to be standing on the ground of Africa. I am so humbled to be able to enjoy Uganda, the pearl of Africa, from its own soil. I am humbled, I am blessed, I am grateful, I am happy. I'm happy. So, ayan guys. So ngayon nandito tayo sa garden ni Maring Sara. And here nakikita ninyo, I believe, I'm not sure kung sili ba to. Eto ba ay sili? Hindi ko alam. Pero itong mga bulaklak na to guys, pinadala daw to sa kanya ng isang subscriber na nanonood sa kanya galing USA. At saka lahat ng mga seeds na pinapadala kay Maring Sara ay talagang tinatanim niya. So meron siyang strawberry,
O, tingnan nyo, ang kamatis niya dito. Then, mamaya kakainin namin yung kamatis na yan. Magpaalam ka na. O, ang kanyang mustasa. Then, nakapag-harvest siya ng salad. Ng salad. Ng cabbage, repolyo, para gagawin niya daw ng salad. Uy, ang sarap nito sa sabaw na baka. Ayan, oh. Masarap yan sa baka. Si, bok choy, bok chai. At eto naman, paborito ko to dahil sa pagtira ko sa Thailand. Coriander leaves or pakchi. Napakasarap ng pakchi ilalagay sa noodles. Yung mga beef noodles, chicken noodles, seafood noodles. Sobrang sarap. So natuwa ako kasi pagkakuha ko ng dahon, nung una, hate na hate ko yung coriander, to be honest. Sa mga nanonood sa inyo, sabi, ay, ayoko yung coriander, mabaho. Guys, bigyan nyo ng chance. Lahat ng mga mabaho, babango din yan. Lahat ng mga hindi nyo nagugustuhan, magugustuhan nyo din yan in time. Kasi, regardless sa amoy nitong gulay na to guys, other than napaka-healthy nito, it serves a very unique purpose. Bakit ganun yung amoy niya? So, again, coriander for you. Then, dito, grabe yung boses ko, guys. Hindi ko alam kung medyo sexy or bed voice. Kasi naka-bed voice tayo. Kasi alas 6 pa lang po ng umaga, guys. Dito sa Uganda, the Pearl of Africa. At yung kaibigan ko, tulog mantika. Ayan siya, guys. Hindi ko yan siya ginapakialaman. Kaya gustong-gusto niya ako kasi hindi ko siya gina-pressure sa buhay. Kaya kami magkaibigan. Hindi ko siya ginaisturbo. So, ayan. Ito naman, alugbate. So, itong alugbate, gusto ko magprito ng isda one time. And then, gusto ko siyang gisahin. Lalagyan ko ng alugbate. Papatikin ko kay Maring Sara. Pero kailangan ko ng tilapia for that. So, pag nakapunta ako ng palengke, guys, yan ang gagawin natin. And then, let's go this way. Sana ba yun? Eto, kamote tops. Sabi ko kay Maring Sara, etong mga kamote tops, hindi talaga nila yan kinakain dito sa Africa. Hindi nila alam na yung dahon ng kamote tops ay napakasarap kahit napakuluan mo lang. Ayan. Ang ganda ng garden ni Maring Sara. Marami na din siyang strawberry. Kasi dati, huling kita ko dito sa garden niya, wala pa tong area na to. Pero ngayon, ayan na siya guys. Naglagay pa siya ng parang entrance niya dito. Then, nagpatuyo siya ng mais. Nagpatuyo siya ng, I'm not sure, this is sorghum. Yung ginagawa nilang beer. Or, pwede din siyang, harina, I believe. Ayan. Yung kanyang sili. So, napakaganda ng aking morning. Not my usual morning kasi sobrang productive na. Nakinig ako ng worship song. Nagkausap ako sa pamilya sa Pilipinas. Naglinis ako sa bakuran ni Maring Sara. Nag-ikot-ikot ako sa kanyang garden. Nagpasalamat ako kay Lord sa another araw na binigay niya. Hindi naman perfect talaga yung buhay ko. May mga problema naman. Pero I am grateful that God is making me strong enough to handle them. And God is giving me people na I can trust para sa buhay ko. Ayun. So, upo lang tayo kasi I wanted to talk to you guys about nga dito sa summary ng pagpunta ko dito sa Africa at kung kamusta yung aking first 24 hours at least, no? Para hindi naman masyadong mahaba. So, isa-set up ko lang yung camera dito sa table ng kanyang mga halaman. Aray ko, may lawa. So, upo lang ako dito. Kasi may lakad kami ngayon. Meron kaming pupuntahan ni Maring Sara ko. Ayan, dito lang yan siya. Oops. Okay. So, good morning once again you guys. Maayong buntag. At alam ko, right now, marami sa inyo ang sobrang namimiss talaga ako dito sa ating YouTube channel. I don't know if how you're going to believe me guys, but I miss you so bad. I miss all your comments so bad. I miss you guys. I miss you. And I'm hoping na maayos ko yung problema ko sa YouTube para tuloy-tuloy yung ating pagsasama araw-araw, umaga't gabi. Bakit pa ba ako mag-aasawa?
Sino nangangailangan ng asawa? Walang may kailangan ng asawa, guys. Kayo, goods na kayo sa akin. Kasama ko kayo morning, pagising ko, kasama ko kayo sa gabi, pagtulog ko. Kulang na lang, samahan niyo ako pati sa pananghalian at merienda. Pero yun naman talaga yung case, ano? But yeah, you guys have been with me. A big shout out sa inyong lahat, lalo na sa lahat ng mga tita, mga nana, mga lola, ng mga anak ko dyan. Na sobrang mahal na mahal ang mga anak ko, mga tita, ayan. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo kay Kuya Kahil, kay Calby, kay Chico Chico, at kay Mayumi. Maraming salamat, you guys. And okay, let's go. So, how was it on my first 24 hours dito sa Kampala, and what I really felt when I came back? Unang-una, of course, meron akong worries, to be honest with you, kasi nga, 'di ba, hindi naman natin alam kung anong mangyayari. So, merong medyo anxious ka. Ayan. Pero I always try to calm down and I pray na, Lord, ikaw nang bahala. I'm giving it to you. Ganon. So pagdating ko, so far okay naman. Pagdating ko sa airport actually, nagtanong sa akin ng immigration after niya nakita yung aking passport. Nakita ng immigration na meron na akong record dito sa pagpasok sa Uganda. At napansin ng immigration yung aking apelyido. Sabi niya, oh, yung apelyido mo, nakaasawa ka ba ng taga dito, isang Ugandan? Sabi ko, halata po ba sa last name? Sabi niya, sobra daw halata kasi yung apelyido daw na yon ay sa isang tribo na alam nila. So sabi ko, yes. So nagtango ako, then nagtawanan sila. So hindi ka naman pala bisita dito, ikaw ay sariling amin, ganon. So natawa lang ako, hindi naman ako pinahirapan, binigyan ako ng aking visa, nakapasok ako. And then, yun nga sabi ko ay tumuloy na ako diretso, hinantay ko na yung bag ko. At sa pagantay ko ng bag ko, medyo matagal kasi maliit yung kanilang conveyor belt. You found it? You found it? It's not there? So, nagantay ako ng bag ko and I had signal kasi may wifi naman yung kanilang airport. And then paglabas ko ng airport, hindi ko agad nakita si Maring Sara kasi medyo maraming tao yung nag-aantay. But as in, tumakbo si Maring Sara sa akin. Hindi ko lang alam kung, I think mapapanood niyo yun sa mga video natin. Tumakbo siya sa akin and I couldn't believe because normally napaka-ghetto manamit nung aking kumare. Pero nung araw na yun, monyeka ang kanyang theme. Napaka pretty girl, naka-skirt, naka-mini skirt ang lola ninyo, naka-sleeveless. So talagang nabigla ako, sabi niya minsan nga lang daw siya makapanamit kaya tinodo niya na. Oo nga naman. So nag-hire siya ng driver, nagmaneho sa amin. At guys, yung aming usapan sa sasakyan, simula ng pag-alis namin sa airport hanggang nakarating kami sa bahay niya ay wala talagang tigil, non-stop. And the first thing that really hit me hard when I stepped on Ugandan soil ay yung simoy ng hangin. Napakasarap, napakalamig at napaka-presko talaga. So sobrang in-enjoy ko yun kasi yun talaga yung na-miss ko ng bongga. Sobrang na-miss ko ng bongga sa buhay ko dito sa Uganda, kontinente ng Africa, the Pearl of Africa in fact. So in-enjoy ko talaga yung hangin, hindi ko pinasara yung mga bintana ng kotse. Talagang in-enjoy ko yung hangin, sobrang sarap, ang lamig. Tapos nanood ako sa paligid kung may mga changes. Wala namang changes maliban dun sa improvement nila sa airport nila. Alright, and then nadaanan namin yung mga pamilyar na mga lugar na pinupuntahan namin ng mga anak ko. Merong yung Lake Victoria, yung mga view at mga hotel malapit sa airport. Kasi hindi naman talaga ganun ka modern itong Uganda. Okay? Modern naman siya, pero hindi ganun ka-modern compared sa Pilipinas. Ang mga buildings hindi din ganun kalaki, kataas, kabongga. Pero may panglaban naman sila no pagdating sa mga ganun sa mga hotel. But so far wala naman mga changes. Chinek ko lang guys, sorry, ayan. Wala namang mga changes na nangyari na talagang sabi ko. Anyway, magto 2 years pa lang naman, 'di ba? And then now,
passing by their northern bypass. Itong northern bypass, ito yung kanilang main road going to the airport. So, in this road, talaga makikita mo yung pag-entrance mo pa lang sa Kampala City ay napakaganda dahil ang northern bypass, sa left and right niya, mostly green tea plantation. So, napaka-green. At lalo na ngayon, napapasok na yung rainy season, yung winter season. Sobrang green na talaga ng paligid. But before I came, I believe it was dry season. So, I came when it was the right time. Okay? So, ngayon ay napaka ganda ng paligid. And then slowly when we entered the area of Kampala, syempre medyo magulo na, maingay na, matraffic na, motor dito, boda-boda dito, boda-boda doon, sigawan dito, sigawan doon kasi mga public transport, nagtatawag sila ng kanilang mga customer, mga pasahero, ganun, mga palengke. So yung pulang lupa na talagang very popular sa mga videos ko sa inyo noon, pula pa din siya hanggang ngayon. And nagtatanong kayo bakit pula? Napaka-healthy ng lupa nila dito, almost as clay. At medyo sobrang maputik po talaga yung kanilang pulang lupa kapag ka naulan. At kapag nadikit yan sa damit mo, hindi po yan madaling tanggalin. So nakita ko, and then medyo umulan ng konti. Actually, nadaanan ko yung napaka-familiar na daan kasi nga I live in that area with my children. So nadaanan ko yung napaka-familiar na daan, and it's very nostalgic. It's very nostalgic. It seems like it's yesterday. Hindi ko na feel na parang ang tagal kong nawala. Kasi I really lived like a local. Kung nasamahan niyo ako dati sa mga kwento-kwento ko dito sa Uganda at buhay namin ng mga anak ko dito sa Africa, I immersed myself like a local. I moved like a local. I ate like a local. So it was just like yesterday. And I hope yung kulang na lang talaga magsalita ako ng Luganda o yung kanilang lingwahe dito sa Uganda. Again, it's called Luganda, you guys. So I know very few basic greetings. Oliotia, Jebaleko. Oliotia is hello. Jebaleko is how are you? Kale kale, okay okay. Umpola umpola, slowly slowly. Tuliemele, come let's eat. Webalenyo, thank you very much. Mukwano, my dear. Meron ako mga alam pa, konti-konti lang. Inkwagalanyo, I love you. Sekwagalanyo, I hate you. Mga ganon. But I really hoped I tried more in speaking their language kasi gusto ko yun, interested ako doon. That's how I learned Thai language as well. Kasi nga doon ako nakatira sa Thailand 10 years before I moved here in Uganda that time. And then I got to see all those small shops na talagang amazing para sa akin. Mga maliliit na tindahan, maliliit na sari-sari store, maliliit na patahian, how people live this side of the world. And you can see that they are okay, they are contented. And somehow kapag kagaling ka sa much modern, much mayaman, much ahead na bansa, and then matatapak ka sa lugar ng Africa or ng Uganda, somehow makukulture shock ka talaga. Kasi there's a lot of differences there. And some people will think, oh, parang Pilipinas lang dahil nakita nila yung alugbati, nakita nila yung puno ng saging. Parang Pilipinas yung lupa, yung pwede mong itanim. Pero their way of life, their culture, their food, their weather is a lot different, you guys, a lot different. So, I'm not even showing you like 20% of Uganda. All you saw was like 10%. So now, dumating kami sa bahay ni Maring Sara at I was in a familiar place. I was in a place I call home. And to be honest, first time kong matulog or makasama si Maring Sara ng matagal-tagal. Pero it feels very familiar, like we've been sisters. Though hindi kami ganun na friendship, yung high maintenance na friendship. Right. And then, pagdating namin, blackout. So, isa sa mga sad news dito sa Uganda, guys, very common yung blackout. So, importante dito yung may solar light ka, solar panel, solar power, meron kang nag-charge ka dapat dito ng cellphone mo agad-agad pag may kuryente, dapat strategic ka. Tapos sa buhay ni Maring Sara as vlogger, isa yan sa kanyang isa sa kanyang challenge is yung wifi. Minsan nawawala dahil nga sa blackout. So wala talaga kaming kuryente, guys. Buong gabi, umaga na bumalik yung kuryente mga alas 5 ng umaga or alas 2. But it was an amazing time. We had dinner. Ang kinain namin that night was katogo with offals.
or yung katogo na merong matoke. Yung matoke is yung kanilang saging na sobrang sarap. Saging parang saba version sa atin, pero mas gusto ko yung matoke. Matoke na merong offals or yung intestine ng baka, karne ng baka, intestine part. Ang sarap, you guys. So, sobrang nabusog ako, nasatisfy ako sa first dinner ko nung dumating ako. Ang lamig ng weather. But I was very happy. I was with my very solid, very good and trusted friend and kapwa ko, vlogger sa YouTube na si Maring Sara Pedun. Sobrang saya niya, guys, na nakasama ako. Hindi ko ma-explain sa inyo. Hanggang ngayon, masaya pa din siya. Mabuti na lang. Kasi akala ko nabagok na yung ulo niya after 3 days, guys. Pero masaya pa din kami ngayon. Nag-uusap kami palagi. Parang hindi kami nauubusan ng chismisan. So, she's the kind of friend na she might look very angelic at hindi mo masumbungan ng mga toxic na problema mo sa buhay, but once in a while we can really talk eye to eye about the toxicity of the world, the toxicity of some things, you know. And sometimes we talk about our behaviors as well. So it's amazing to have such a friend. So the next day when I woke up very early kasi I had jet lag. Yung time difference ng katawan ko is 5 hours. So when I arrived dito around, lumapag ako alas 3, nakauwi kami ni Madam Sara, Maring Sara alas 6 na. At I would say na hindi naman ako natira ng guys, hindi ako natira ng culture shock or ng homesickness kasi somehow I prepared myself. Nag-mindset ako ng matagal-tagal, mga 6 na buwan. Ganun katagal yung aking mindset. And there's a lot of ways, by the way, to connect with our family. Alam niyo yan. At Maring Sara, she's just very happy to be with me. And I'm very happy to be with her. It's a change of environment. It's a change of maraming changes, okay? So, pagising ko ng umaga, maaga pa akong nagising kasi ang oras sa Pilipinas, alas 9 na, alas 5 gising na ako, alas 4 gising na ako, hindi na ako makabalik ng tulog. And then we had an amazing breakfast. I believe ano bang kinain namin for breakfast that time? Was it katogo? Nakalimutan ko na tuloy ko anong dinner namin. Pero my first 24 hours, I was just bombarded with local food, homemade food, ang nagawa ni Fiona. Awuma Fiona, the girl from Kyoga na tinitrain din ni Maring Sara ngayon para maging content creator slowly. Hindi naman kailangan na bonggahan, malakihan. Pero something na skill, pwede niyang pagtuunan ng pansin, pwede niyang maging source of income, inshallah, in the future. 'Di ba? So, yeah. And then I think my first day was just a very calm day. I just stayed home with Maring Sara Pedun. We just did some catching up. Then nag-open ako ng pasalubong kasi ayaw niya magbukas ng pasalubong pag blackout kasi gusto niya daw makita lahat. So talagang naghintay kami, guys, hanggang morning. Nung may wifi na, may kuryente na, at reveal ako ng pasalubong sa bag ko. And doon ko pinakita sa kanya lahat at sobrang saya niya. So she did her first episode that she uploaded in her YouTube channel, Pasalubong from Princess Higa galing Pilipinas. At kayo, guys, ay natuwa, kayo ay na-excite, kayo ay natawa, minahal niyo siya, lalo na yung kinain niya yung tuyo na walang luto, guys. Tawa ako ng tawa sa kanya talaga. But again, maraming salamat po sa inyo. Ayan. What am I going to do without you guys? Okay? And what am I going to do without my ever loyal na Diyos natin? In a life like mine, Princess Higa, ang buhay ko as Princess Higa, hindi ako church goer. And I'm going to tell you this, guys, straight up front, eye to eye, eyeball to eyeball. Yan, titigan tayo ng konti. Hindi po ako church goer. And I know meron sa inyo dyan, you will judge me, you will what. It's okay. You don't have to like me. You don't have to love me. You don't have to agree with everything I say and everything I do. Hindi ako church goer, but my heart is very humble. My heart believes that I am okay, I am well, and God is watching me. God is always checking up on my sincerity, my intention sa buhay ko, sa mga anak ko, sa sarili ko, sa mundo. Okay? So, if you are a church goer, I'm happy for you. If you have a very, very deep, big faith, I'm very happy for you. If you have a different kind of practice when it comes to your faith, I'm happy for you and I respect you. Let's just be human towards other people.
let's just make sure that humanity exists wherever we are, and let's just try to live our life, because in the end, lagi kong sinasabi sa inyo to, we have one life to live, and we should always try to live it well. Okay? Maybe hindi pa nag-hit in sa inyo yung realization na isang buhay lang meron tayo. And that's the reason why we made the song together last time. Isang buhay, ang meron tayo. And Timothy wrote that song in English. I translated it in Tagalog. Then Timothy added the music, and Joseph added the rap. It was such an amazing mixture of art and a good way to communicate. So I'm going to play that music, guys. Let me try to find it. Or I will, let me see how I can edit that music once again. Kasi meron akong kopya ng kanta na yan dito mismo sa aking YouTube channel. It was Isang Buhay by Timothy, Joseph, and Princess Higa. And man, that song, that really bring goosebumps. So guys, again, if hindi nyo pa na-realize, time to reflect. Sit down, relax, reflect, keep quiet, breathe in, breathe out, and remind yourself, we have one life. Live it well. Live it well, you guys. You don't have to live it extravagantly. May word ba na extravagantly? But anyway, maraming salamat po. I love you so much. Once again, this is Princess Higa, your tindera sa Africa. I love you guys, and I cannot wait to be with you every single day once again, and that's going to happen very soon. I'll see you guys on the next episode. Much love and warm hugs, Princess Higa.